Kanina pang umaga nag-i-snow mga boss. Buti na lang, konti lang basura ko. Ito lang. Di gaano marami. Ito kalabang ko yung snow. May hina ako sa lamig mga boss. Oo, hindi puno. Minsan kasi puno to eh. Kasi wala na yung susi niya. Maraming mga nagtatapon dito. Pero dapat ito pang 7-Eleven lang talaga. Pero okay lang. Ganun talaga eh. Kamusta po kayo mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss, kung nasan man po kayo nandun ngayon. Unang-una po sa lahat, nais ko muna po magpasalamat sa mga nakapanood po ng aking in-upload na video. Marami po akong nabasang mga comment doon sa comment section na marami po ang nakarelate. Meron pong negative ang sinasabi, may positive, pero majority po ng nabasa ko ay puro mga positibo. Talagang ang nakita ko po talaga, halos lahat, ang majority ay sinasabi ang kahirapan sa Pilipinas. Totoo yun mga boss, na habang tumatagal sa atin sa Pilipinas, lalong humihirap ang buhay. Kaya sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na katulad ko, na habang tayo ay may trabaho dito sa ibang bansa at malakas pa tayo, mag-ipon tayo ng mag-ipon mga boss. Yun ang ating dapat unahin, tayo mga nangingibang bansa na nandito nakikipagsapalaran. Hindi tayo habang buhay na naandito, at alam ko na halos sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ang pipiliin pa rin ay ang magretiro sa Pilipinas. Kaya dun sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, kung kayo ay malapit nang matapos ang inyong kontrata o hindi na kayo na-renew, kung ano yung mga natitira ninyong buwan dito o kung may 1 taon pa kayo, sikapin nyo makapag-ipon ng pera. Kung kayo ay open work permit at pwede kayo magtrabaho ng 2, 3, mas maigi na gawin ninyo para mas makaipon talaga kayo. Alam ko na halos lahat ng mga kababayan natin dito sa Canada bago nakarating dito ay nagbenta ng ari-arian, napakalaki ng utang, karoon ng utang sa iba't ibang tao, at iniwan yung magandang trabaho sa Pilipinas. Kahit na alam nila na may idea na sila kung ano yung dadatnan nila dito, na marami silang napapanood na vlog katulad ng sa akin, na nakikita nila kung paano ako magtrabaho dito. Pero syempre, iba pa rin yung ikaw talaga yung gumagawa ng trabaho dito, mararamdaman mo talaga yung pagod. Hindi tulad nung napapanood mo lang na sinasabi mo na mahirap pala ang trabaho dyan pero kakayanin ko. Pero pag ikaw na yung nandito, ikaw na yung nagtatrabaho, talagang kung hindi ka talaga sanay sa ganung trabaho, nasanay ka na ang dati mong trabaho ay sa office, magaan ang trabaho mo, pagdating dito talagang mapapalabang ka. Sabi ika nga nila, ibakbakan ng trabaho kung talagang gusto mong kumita dito sa Canada. Oo, totoo, maraming trabaho talaga dito. Pero mataas din yung cost of living dito mga boss. Isa yan sa nabasa ko sa comment section. Marami akong nabasa sa comment section na talagang sabi ko maraming nakarelate, maraming talagang tinamaan, na nauunawaan nila yung aking mga sinabi at sa mga kababayan natin na nandito. Kaya inuulit ko, maraming salamat po ulit sa inyo, sa lahat po ng nakapanood. Maraming salamat po talaga na hindi po ako nakatulog kagabi ng maayos dahil nakita ko na dumadami yung mga nakakapanood
Talagang sa loob ng 2 years ko ng pagbablog ko, ngayon ko lang na-experience na ganun karami ang nakita kong views at ganun karaming comment ang aking nakita. Kaya maraming talagang salamat sa inyo. Hanggang ngayon para akong kinakabahan. Maraming salamat po talaga sa inyo sa panonood po ninyo ng aking vlog na yon. Salamat po. Nawa po ay patuloy po ninyo akong suportahan sa aking pagbablog. At gayon din po ang mga iba nating kasamahan na vlogger, content creator. Suportahan din po natin sila. Marami ako ditong na nakakausap na kababayan natin. Nagsishare sila ng storya nila dito, pakikipagsapalaran nila. Dati ang sabi pa nga sa akin ng mga ilan nating kababayan nung pinapanood nila ako sa Pilipinas, nung hindi pa sila nandito, sabi nila na nung pinapanood ka namin, nakala namin tingin namin ang dali lang ng ginagawa mo kasi nagdadalawang trabaho ka, minsan 3 trabaho, nakakangiti ka pa, nakakapag-vlog ka pa. Pero nung kami na yung nandyan, iba pala yung talagang ikaw yung nandun na sa sitwasyon na yon, lalo na kung hindi ka sanay sa ganung trabaho. Sa totoo lang mga boss, yung halos lahat ng mga nakakwentuhan ko dito na yung trabaho talaga nila is maganda sa Pilipinas. Dahil sa pangarap nga talaga nila para sa kanilang pamilya, talagang sumugal sila papunta ng Canada. At malaking adjustment yung ginawa nila nung bago-bago sila dito. At ngayon, medyo okay na sila. Nakaka-recover na at nakakapag-ipon na rin. Kasi syempre, alam mo naman, di ba? Canada to, malaki talaga yung magagastos papuntang Canada. At hindi ganun kadali. Napakatagal ng proseso. Minsan inaabot pa ng taon bago ma-approve yung application mo papunta dito sa Canada. Paano mga boss? Mag-iingat po tayo palagi at mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. Marami po talagang salamat sa inyo. Alam ko, may pakialam ka. Dahil nag-comment ka sa akin, nabasa ko yung mga comment mo, nanood ka ng video na to. Bad or good comment mo sa akin, alam ko na tinamaan ka. At alam ko na concern ka sa mga sinabi ko tungkol sa mga kababayan natin dito. Kaya alam kong may pakialam ka. Maraming salamat sa iyo. Na hindi magandang salita tungkol sa mga nandito, okay lang yon. Ipapasalamat pa rin ako sa iyo. Dahil nagsalita ka ng gano'n, nag-comment ka ng gano'n, pero ramdam ko na may pakialam ka sa amin. Na nandun pa rin yung awa mo sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na nakikipagsapalaran. At merong ganitong sitwasyon dito, lalo na sa Canada. At sa mga kababayan natin na nagbabalak pumunta ng Canada, alam ko na alam nyo itong mga sinasabi ko, itong mga pinapakita ko sa inyo, mga pagtatrabaho ko dito. Dahil marami na rin kayong napapanood. Hindi lang naman ito alam ko yun. At tungkol dun sa mga information kung paano mag-apply dito, maraming gumagawa ng content about sa papunta ng Canada. Marami tayong mga kababayan na YouTuber na nagbibigay ng information na mas malinaw, mas madali yung maintindihan. Kaya sa mga nangangarap dyan mag-ibang bansa, huwag tayong susuko mga boss, laban lang tayo sa buhay. Alam ko talaga na sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya majority na nag-comment sa akin na nabasa ko talagang sinasabi nila na gugustuhin pa rin nila na sa ibang bansa kaysa sa mag-stay sa Pilipinas. Yun ang totoo mga boss talaga sa atin. Maraming salamat po ulit sa inyo mga boss at mabuhay po tayong lahat mga boss. Paalam po sa inyo at God bless po sa ating lahat.